Sa ilang probinsya, hindi kompleto ang selebrasyon kung walang lambanog. Isa yan sa mga pinagmamalaking produkto ng mga tiga San Juan sa Batangas. Ang pangarap na mga gumagawa ng lambanog doon, maipakilala sa buong mundo ang paboritong pantagay sa mga inumang Pinoy. Si Lala Roque on assignment. Viva! San Juan! Abot tengang mga ngiti, mga sigaw na mistulang musika sa pandinig. At mga indak na siguradong ikaw mismo'y mapapasayaw. Ganyan salubungin ng mga taga San Juan sa Batangas ang kanilang taunang Lambayok Festival na siya nagsisilbing pasasalamat para sa masaganang industriya ng palayok at ng alak na talaga namang tatak Pinoy, ang lambanog. Ang inuming akala mo'y sa Tagayan lang bumabangka, pwedeng-pwede rin palang ihalo sa kaping barako. Inumin na kung tawagi, Spike Cooler. Isang higo pa lang, pero talaga namang naninipa na. Binabalik-balikan po ito, lalong-lalo na po yung mga turista at ang mga foreigners. Naglalagay po kami ng 30 ml na lambanog, pero yung mga foreigner po, mas gusto nila na mas matapang. Bukod sa inihahalo sa iba pang inumin, ang simpleng lambanog, ginawan na rin ng iba't ibang flavor. Ilan lang dyan ang mansanas, orange at langka lambanog na bumibida na rin ngayon sa samot-saring okasyon. Ang pinakamalaking produksyon nito nang gagaling daw sa paggawa ng tinaguriang Lambanog Queen ng San Juan, si Nanay Leonisa. Para mas lalong sumarap at mag-iba't iba ang lasa ng aming lambanog, nag-try po kami boom naman po yung aming mga flavors. Ngayon, abot na kami ng Bicol, sa Norte, at saka dito sa Laguna, Quezon, Batangas. Malaki na iaambag ng mga gaya ni Nanay Leonisa para mas mapalago pa ang industriya ng lambanog sa kanilang bayan. Katunayan nga, 80% ng supply ng lambanog sa buong probinsya ng Batangas ay nanggagaling sa San Juan. Yun nga lang, ang inuming tila naging bahagi na ng kaliwat-kan ng kasiyahan, mukhang matatagalan pa bago maihilera sa mga kilalang inumin sa ibang bansa. Napakaganda po noon na makapag-export tayo. Kaya lang kailangan naman muna pong ang masusing pag-aaral at saka kailangan muna pong dumaan sa BIFAD. Habang gumagawa pa ng pangalan ang bayan ng San Juan pagdating sa industriya ng lambanog, pangunahin daw nilang layunin na matulungan at maparami pa ang mga mangangarit na gaya ni Mang Rodel, na halos 28 taon nang inaakyat ang matataas na puno ng nyog para makakuha ng tuba na siyang ginagamit sa paggawa ng lambanog. Hindi alintana ni Mang Rodel ang panganib sa kanyang trabaho. Para sa kanya, ang biyayang nasa tuktok ng bawat puno ng nyog na kanyang inaakyat, ang tagumpay ng mga taga San Juan. Nag-aralan na rin po kahit medyo delikado talaga eh. Puhunay buhay talaga ang puhunan namin sa pangarit. Gusto ko nga po nung gano'n na magkasarili akong karitan para iba-iba naman ang kita pag sarili. Nagbabalak nga talaga na magkaroon po ng isang asosasyon or yung pong isang grupo ng mga maglalambanog para lalo po nila mapangalagaan. Kasi kung mayroon pong gano'n, ay di mas lalo nating mapapagbuti po ang kalidad ng lambanog dito sa aming bayan. Marami pang puno ng nyog ang kailangang akyatin, pero singtayog naman ito ang pangarap ng mga taga San Juan na balang araw makikilala at matitikman ang lambanog hindi lamang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Ako si Lala Roque at ito ang aking assignment.